Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in! Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, ngayon, dumako po muna tayo para sa nagaganap na labanan sa NBA Eastern and Western Conference, kung saan nga naman hanggang Abril pa tayo mag-iintay kung sino nga ba ang uusad para sa quarterfinals, diba? Kasi medyo matagal-tagal pa ang games na ito, na kung saan nga naman yung mga tao ay medyo, okay, first week of April pa ito magaganap Kung sino nga ba ang 8 koponan na uusad para sa quarterfinals ng NBA Eastern and Western Conference season. Pero sa mga oras na ito ay nagaganap ang labanan sa pagitan ng Cavaliers at ng Pacers, kung saan lamang by 4 points sa score na 67-63 ang Pacers sa Cavaliers, na may third quarter on the clock na may 9 minutes pa sila. Samantala nasa third quarter din ang labanan ng Magic at ng Wizards, kung saan nga naman lamang ang Wizards sa score na 67-56 on a third quarter na may 10 minutes on the clock. Kasi simula pa lamang on the first quarter ang laban ng Spurs at ng Grizzlies, kung saan lamang ng 4 points kaagad sa first quarter ang Spurs sa laban nila with Grizzlies sa score na 17-13. Samantala naman first quarter round din na nagaganap ngayon sa pagitan ng Heats at ng Timberwolves, kung saan lamang ang Heats ng 5 points sa score na 19-14 on the first quarter with 4 minutes on the clock. At syempre sa iba pang balita, nako, mamayang gabi magtutos na sa second game, best of 7 games para sa PBA 50th season nila. O, diba na nakakaloka?
ang koponan ng Ginebra San Miguel at ng San Miguel Beermen. Maglalaro na naman sila mamaya. Kung makakabawi nga ba ang San Miguel Beermen sa pagkatalo nila last Sunday sa Ginebra San Miguel, or makabango kaya ang Meralco mamayang gabi sa naging talo nila sa TNT last Sunday yan, diba? Maging maayos na kaya ang laro ng Meralco ngayon, o tuloy-tuloy ang magiging tagumpay ng TNT para muling masungkit ang final na pwesto para sa PBA. Naku, nakakalok. Alam naman natin ang magic ng TNT pag ganyang pa final round na, diba? So ang iniisip na lang, gaya ng sinabi ko nga last Monday, diba? Iniisip na lang sa pagitan siguro ng San Miguel, diba? Kung sino nga ba ang uusad, kung ang Ginebra nga ba o ang San Miguel nga ba ang makakatapat kung sakali magtuloy-tuloy ang TNT sa kanilang pagkapanalo against Meralco. Well, sama-sama natin pakatutukan niya na mamayang hapon sa Smart Araneta Coliseum. At yan po muna mga kaganapan sa mundo ng basketball. Ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Chika sa Arena, at diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. O, diba? On a Wednesday morning, January 7. Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday, diba? Naway ay matupad ang inyong mga wish, yung inyong mga pangarap sa buhay. Dahil January 7 na, yung mga hindi pa rin pumapasok at in-extend na kanila mga leave, abahoy, 2026 na. Kilos-kilos din. Tapos may mga New Year's resolution kayo na, be good to me, 2026. Pero nakahilata ka pa din at ginamit mo na kagad ang leave mo for the year. Naku, nakakalok. Well, anyways, diba? Ay, kung napapansin nyo, ako ngayon ay mag-isa dahil ang aking partner, si Tita Cora, ay may meet and greet sa kanyang doktor. O, diba? Sa kanyang doktor sa tuhod. Diba? Na nakakaloka. Alam niyo naman ang antenyo. Nagkakaedad. Nakakaloka yun. But anyways, naku mga bangga, yan ha. Welcome po sa programang Baklita sa Woo! At syempre sa ngalan pa rin ng aking partner, si Tita Cora. Ako po si Kapitana Sisa. At syempre sa mga nakikinig sa atin, Metro and Mega Manila, good morning sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Diba? Hello Philippines and hello world. Ang tari may pag ganyan, diba? Hello nga pala kay Cathy Amos, ang Reyna ng Australia. Hello sa'yo. Kay Jervic. Jervic nga ba? Nakakaloka. Nanguhula ko ng pangalan. Diba? Hello din po. Maraming salamat po. Kuya Chito! Ayan. Diba? Thank you so much po sa overload lunch nyo po ni Kuya Sam sa amin ni Tita Cora. Ayan. Dahil nabusog po si Tita Cora kahapon, tignan nyo po. Ngayon, absent. Hindi naman po siya na-impacho. Eme lang, diba? Na nakakaloka. Good morning pa rin po sa ating lahat. At syempre, hello pa din po. Yan, sa lahat ng mga nakatutok natin mga drivers. Hi kuya, magandang umaga. Balik trabaho na tayo, balik pagbabanat ng buto. Dating gawin, diba? Dahil January ngayon, kailangan sipagsipagan natin, diba? Kasi, katulad niya, last December, na-enjoy naman natin yung mga, alam mo yun, the fruit of our labors ng buong 2025. Kaya nga naman
naging happy ang mga family, 'di ba? Mga pamilya nyo, 'di ba? Kay Kuya Obet, nako nakakaloka. Yung kumare ko nandiyan lang sa kabilang pintuan yung Kuya Obet, 'di ba? Anyhow. Ito na naman si Baklay, nagtatali-talinuhan na naman eh. Ito na ang ating unang Baklaytest. Hello nga po kay Doc Angelo Dominguez ng NB Skin. Hello po sa inyo. Good morning po. At syempre sa Skin Art Manila. O, diba? Na siyang, alam mo yun, gagawa daw ng kilay ko. Wow! May pagkilay ang bakla. Diba? Yung kilay na maleficent, gano'n. Para impacta pa din. Anyways, nako, eto na ang ating unang Baklaytest. Nako, nakakaloka yan. Hindi ba? Dahil nga, syempre, parang last Sunday pa lamang, no, starting January 2 nang sumahim papawid ang mga programa ng ABS-CBN sa All TV2. Nako, eto na nga, diba? Parang sinasabi dahil doon na natapos yung kontrata nila with TV5. Parang sinasabi, naku, baka magka-problema din yan with GMA7 kasi nagka-problema sila sa TV5. Nako, eto na nga ang ating nasagap na chika. Yung mga spekulasyon ng mga utauchi regarding nga daw na baka nga daw bitawan na rin ng GMA7 ang ilang programa nila tulad na lang ng Showtime, diba? At iba pa mga contents. Kasi 'di ba may PBB collab pa sila. Ay posible nga daw, sabi ng mga tao na hindi na nga daw dugtungan. Pero ang nasagap nating chika, nagsalita na rin daw ang management ng GMA7 na wala daw silang rason para bitawan ang Showtime. Ito na. 'Di ba? So yung mga spekulasyon na baka kasi nga daw hindi nga daw nakakabayad sa TV5, baka ganun din daw sa GMA7 na no. 'Di ba? Marin itong itinanggit, masaya naman daw ang GMA7 sa pag-akyat. Wow! Sa ratings sa kanilang noontime show, sa kanilang block time sa 12 noon na Showtime nga dahil nga bilang content provider, 'di ba? Masaya naman daw ang GMA7 sa tinatakbo ng show sa kanilang istasyon, 'di ba? So wala naman daw nagiging problema. At yung spekulasyon na posible nga daw kasi na parang gumawa daw, yun yung chika parang gagawa daw ng sariling alam mo yung sariling format ang noontime show ang GMA7 para nga daw alisin ang Showtime sa kanilang stasyon. Ay hindi daw totoo yun. Wala daw pino-formulate na noontime show na pwedeng ipalit sa Showtime dahil unang-una, mariin nilang sinabi na masaya sila sa Showtime, 'di ba? Syempre, 'di ba? Kahit papaano. Baka naman kasi ngayon, 'di ba? Hindi gaya nga ng sinabi natin, nagkaroon siguro talaga ng problema with TV5 when it comes to remittances doon sa mga pagbibigay ng mga bayad kasi nga may mga suppliers din sila siguro na katulad niyan, 'di ba? May mga sponsors na pumapasok. Hindi naman kaagad yan na kapag nag-place ng ads, bayad agad. May terms po yan. Kasi 'di ba, ang makaka-explain ka lang yan ang mga taong accounting, 'di ba? So may mga terms yan, minsan may mga 30 days, may mga 60 days, gano'n na terms, 'di ba? May mga ganyan. Kaya siguro hindi rin nila maibayad agad kasi nga 'di ba, nagbabayad din pa sila sa iba nilang mga responsibilidad, sa iba pa nilang pagkukulang, 'di ba? Nakakaloka naman. Pero yun na nga, natapos na. So move on tayo kasi binayaran naman as in buo nakakaloka. Kasi nung sinabi na binayaran ng ABS ang TV5 ng buo, walang kumontra na hindi kasi usually pagka ganyan, 'di ba, may kokontra ka agad na hindi kami binayaran ng buo pero hindi. Nung pumunta kang balita na binayaran sila ng buo, ay walang kumontra. So ibig sabihin truly gano'n, no, 'di ba? Kaya nga naman, eto na nga, 'di ba? Yun na nga, mariin talagang sinabi ng GMA7 na walang dahilan para tanggalin nila ang Showtime sa kanilang himpilan na kung saan nga naman nag-aakyat ng unang-una, 'di ba? Sabihin na, let's face it, nag-aakyat ng income naman kahit pa paano, kahit pa sabihin mo black time, 'di ba? Kahit pa content provider, business pa din 'yan. Pangalawa, humahatak ng magandang ratings ang Showtime sa kanilang noontime. Pangatlo, 'di ba, dumadami na yung kanilang mga collaboration projects kasi nga 'di ba ito nga PBB nila, nakadalawang season na nag-collab sila, 'di ba?
Nung una yung mga celebrity collab, tapos ngayon ito yung mga teams, yung mga bagets. Diba? Yun nga. Kaya, happy pa rin tayo. O at least natapos na yung mga spekulasyon ng mga tao na posible nga daw. Diba? May mga ganyan-ganyan pa na, baka magka-problema sa dyan. Wala. Wala silang problema. Diba? Masaya sila. So, posible bang madugtungan pa at mabigyan pa ba na mas maraming time slot para sa mga contents ng ABS-CBN or ng Kapamilya Channel para maipalabas sa GMA? Well, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Well, in the meantime, mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Muli po ako si Kapitana Sisa. O, di ba? Lumunok. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, eto pa rin ang Baklita sa Boo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy!